Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Flores po, ang inyong licensed broker. And nandito na naman po tayo sa isang panibagong episode. And ang tatalakayin po natin ngayon is about First Santo Tomas. Isang bagong project po ng First, located po sa may Barangay San Felix, San Pablo, Santo Tomas, Batangas. So yung road po na to na nakikita nyo po, yan po yung Maharlika Highway. So dire-diretso lang po yung Maharlika Highway na yan papuntang Alaminos and San Pablo po. Para sa hindi familiar pa, ito yung mga sikat na condo projects ng First po na ginawa. And then for this project, ito po ay 32 hectares na development. Tapos ang main entrance po ay along the highway. So bali po ito po ay 4 minutes lang sa SLEX TR4 Macban exit. So magkakaroon po kasi ng, yan po, sa nakikita niyo po sa mapa, pinapakita po dyan kung gaano lang po kalapit yung First Impression Santo Tomas at First Edition Santo Tomas sa Macban exit po. So ito yung mga nearby establishment, no? So pinakamalapit po dito is si Padre Pio po. And then yung mga kilalang mga establishment sa area. Tapos SM Santo Tomas at saka SNR, yan po yung mga bagong establishment. So ang Santo Tomas po ay maraming investment na napasok po dito, no? Just like yung mga BPO, manufacturing na which is kilala po si Santo Tomas. So magandang investment po halimbawa na gusto nyo po dito sa Santo Tomas. So ayan, ito po yung pinaka-entrance. So papasok po siya ng konti. Mostly naman ng developer po ngayon ay ganito na po talaga yung setup nila. Hindi siya masyadong along the highway talaga yung residential para po yung ingay, yung alikabok ay hindi directly pupunta dun sa mga kabahayan po. Ito naman yung ating showcase village, no? Kung saan andito yung ating model unit ng townhouse po. So kung naghahanap po kayo ng townhouse na affordable, tapos maganda at saka complete turnover na, ito po yung isa sa mga dapat na i-consider nyo. Bukod sa maganda, yung mismong bahay, maganda rin yung kanyang location at complete turnover na rin. So ito po si Calista Mid. So ang floor area po nito, up and down, combined, ground and second floor ay 40 square meter and 50 square meter naman po yung minimum lot area po. So complete turnover na po ito, kasama na rin po itong gate and fence na nakikita nyo po. Pero itong sa may parking area po, yung sa front na parang steps na yan po na cement ay hindi po yan kasama, no? So plain ano lang po siya, plain na nakapatag na lupa lang po siya. So pasok po tayo, titingnan natin yung loob ng model unit po na to. So model unit lang po siya, no? So naka-interior po ito. So meron kayong mga gamit na makikita, hindi po yun kasama. So papakita ko rin naman po later kung ano yung actual turnover po ng ating Calista Mid. So ayan, dito tayo sa loob. So para makakuha kayo ng idea kung paano gawin yung gawing setup sa mismong bahay kapag ito yung napili nyo. So ito yung pwede nyo pagkuhanan ng idea. Ayan. So ang bahay po na to ay 2 bedrooms, tapos may 1 toilet and bath located po dito sa ground floor. Tapos meron din po siyang service area sa may malapit po sa toilet and bath po natin. So ito po yung common toilet and bath natin. Ayan. So ang unit po na to ay actually pwedeng i-expand, no? So may expanded version po kasi nito. Kaya lang, hindi ko na isinama yung expanded version kasi based sa mga previous na uploads ko kasi, yun pa yung nagugustuhan ng client, yung expanded version. Hindi po yun yung binibenta kasi yung mga expanded version. So if ever po, during tripping, pwede po naman nating tingnan yung expanded version. So ito yung service area, no? So ganyan lang din yung kanyang division dun sa kabilang unit po. So if ever, pwede nyo namang pataasan. So dito po, pwede pa po tayo mag-add-on ng CR sa second floor. Dito sa mismong taas din ng CR sa ground floor po. Once na ipapa-upgrade nyo po ang unit po na ito. So yun po yung nakalagay din kasi sa
expanded version. Tapos yung ating open parking na andito po ngayon na pinakita ko sa inyo ay pwede pong maging cover parking po yan. So let's go po sa second floor. Dito sa second floor naman, andito located yung 2 bedrooms po natin. So yung ating bedroom partitions po ay naka-drywall partition lang po ito, no? Tapos naka-ceiling na rin naman ito. So yung ating ceiling ay ganyan na rin po kataas, no? So pwede nyo pa pong i-design yung ating ceiling. Ayan. So medyo hindi siya sobrang kalakihan na bahay, pero kung kayo po ay nagsisimulang pamilya po na merong at least 1 to 2 kids po, I think ay pwede na po ito para sa inyo po. So sa second bedroom for your kids, pwedeng ang gawin nyo po dito ay double bed po yung gawin yung setup para sa kids nyo para ma-maximize rin po yung ating space. So, yan. That's it for Calista Mid, no? So, titingnan natin yung pinaka-actual turnover para magkaroon kayo ng idea kung ano lang ba yung included sa bahay na bibilhin nyo. Kung ano lang ba yung kasama once na i-turn over po sa inyo. By the way, yung ating price po dito, no, hindi ko pala nabanggit. Kasama na po dun lahat-lahat. So wala nang hidden charges po tayo dito, pati yung connection ng water and electricity ay included na. Pati rin po yung bank charges, kung halimbawa na ma-approve po kayo sa sa tie-up banks po namin, ay wala na po kayong babayaran sa mga bangko po na yun. Basta approve po kayo. So ito po yung actual turnover na walang kahit anong gamit po. So same floor area 40 square meters, same lot area 50 square meters. So again, yung mga steps po na to na pinakita ko po sa inyo, hindi po kasama yan sa turnover. Model unit lang po kasi ito. Although ito po yung sa actual turnover, pero yung sa garage or parking area ay hindi po ganun yung actual turnover. So let's go sa loob po. So ito po, naka-vinyl flooring po yung ating ground floor. Then, naka-paint finish na rin naman po yung ating mga walls. Tapos, naka-jealousy yung portion sa may window malapit sa CR. So, ito yung actual turnover for ating for the CR, no? So, shower, yung mga basic na ay kasama po yan. So, ito po, actual turnover po yan, no? So, ang maganda dito ay cement finish na lang po ninyo talaga. Hindi tulad nitong ginawa dito na parang lang, parang hindi buong nakasemento. Ayan. So, yung ating kitchen ay ganito po yung turnover. Pwede niyo rin naman yung palakihan, no? Depende po yun sa preferred nyo. So, yung ating main door po ay po yan? Steel door po yan. So, iwas anay po yan. Hindi basta-bastang nasisira. Ang ating hagdanan naman po ay yung first 4 steps po, 4 to 5 steps po ay naka-cement po yan. Tapos pinatungan. And then the rest of the steps po going to second floor ay naka-wood na po yan. So, dito naman sa second floor, ang ating flooring po ay naka-vinyl flooring din po siya. Same po ng ating ground floor area. And then, tulad ng nasa naka-interior na unit kanina, ay drywall partition lang din po siya. So, yung mga bintana sa bandang likod, no, na bedroom particularly, ay naka-jealousy lang po siya. So, pwede nyo rin naman po yung i-upgrade if ever, no, na gusto nyo pong i-expand ang unit po na to. Kasi sa part ng likod, meron pang bakanting space eh. So, yung part po na to, ito po yung pinaka main bedroom, no? So, that's it for the actual turnover po ng ating Calista Mid. Actually, yung ating Calista End din naman ay ganito po yung actual turnover in terms of floor area. So, same lang naman kasi ang floor area ng Calista Mid and Calista End po. Ang kinaibahan lang, may extra lot po kasi yung Calista End unit po.
So that's it. So ito po yung ating computation standard for bank financing. So ito po sample computation lang po ito no ng specific unit po na nakalagay po dito. So promo discount po natin ay 60,000. Ibabawas po natin sa 2.4 million na contract price. So 2.3 na lang siya. Ang 10% down payment ay payable po siya ng 12 months po. So first to 11th month ay 19,000 ang monthly. On the 12th month ay 13,000 plus ang monthly kasi yan po yung butal. So yung loanable amount po natin ay 2.1 million. Yan po yung ipapasok natin sa bangko. In 15 years po, ito po yung ating monthly, nasa 19,200 almost no per month. And then for 10 years po ay nasa 24,792 naman po yung monthly. Yung required income po natin dito, solo earner or combined income po ay 60k to 70k po in between. So for Calista Mid inner unit na bank financing pa rin with spot down payment po ay same. Ganito rin naman yung price, nagkaiba lang dito kasi may discount na 9,730. So additional po yon, tapos may promo discount pa na 100,000. Ito yung promo discount po natin ay paiba-iba po ito no. May mga time na hindi 100,000, 60,000, 50,000. Depende po at saka depende po sa financing na kukuhanin nyo po. So for this one, kasi nagre-require po siya ng spot, may additional discount pa po siya. So ang 10% down payment natin ay 232, payable po siya ng yung first month po niya ay naka-spot down ng at least 5%. So ayan po, nasa 101,000. Tapos yung second month to 11 month po ay 11,000 mahigit naman. So for Pag-ibig computation, for the same unit po, ito naman po siya, yung ating computation. Mataas siya ng konti, no? Depende po sa location kasi ng unit. So, for this one ay 2.5 million siya. Promo discount natin for Pag-ibig ay wala po. So, same po yung total contract price natin. So, 10% down payment, less the 15,000 reservation fee, ay 237 na lang. So, first month to 14th month po ay 16,000 yung ating monthly. Tapos on the 15th month, 13,000. Almost 14,000 yung monthly po natin. So, kapag through Pag-ibig po, 15 months to pay. Kapag through bank po ay 12 months to pay lang. So, ang loanable amount po natin ay 2.2 million. In 30 years po, ito po yung maximum term sa Pag-ibig. Mas mababa po siya, 14,000 lang siya, no? So, dito naman po tayo sa Calista end unit. So, same, kagaya ng sabi ko, 40 square meter lang din yung floor area. Pero sa lot area, mas malaki po. 75 square meter po yung ating standard lot size po. So, same din, 2 bedrooms po ito with 1 toilet and bath. Tapos, meron na rin pong parking and service area. And extra space sa gilid po, kung mahilig po kayo sa garden. So, meron po siyang space dyan for pocket garden sa bandang harapan and sa bandang gilid po ng bahay. So, yun ang advantage din ng end unit kasi may extra bintana rin po kayo dito sa ground kahit doon sa mga bedrooms po sa second floor. So, ayan. Iba yung kasi airflow kapag end unit, kaya maganda po pag end unit. Kung meron po talaga kayong extra pa na pera, ito yung pinaka ma-advise, pwede po kayong mag end unit. Pero kung medyo alanganin po, Calista Mid po tayo. So again, hindi po kasama yung mga steps po na yan na cement no finish. So model unit lang po ito. So ayan, steel door pa rin po yung ating main door. So, ito po ay naka-interior. So, ito po yung pwedeng pagkuhanan nyo ng idea kung paano ang gawin yung setup dito sa mismong unit po na ito. Yan. So, ganda ng niya. Malinis tingnan. Ayan. So, ito naman po yung kanina wala kasing ilaw, no? So, kapag nailawan siya, may
ganyan siyang effect sa ceiling. Mas lalong gumanda. Ayan, so ito naman yung sa cabinet area. So sa actual turnover, maliit lang po talaga yung sa sa kitchen. So mukha lang mas lumaki po dito sa part na to kasi na-improve na po yung sa part ng kitchen. So hindi po kasama yung overhead cabinet. So dito naman po tayo sa CR. So same lang din naman yung laki ng CR sa mid, Calista mid and Calista end. So dito pala kapag Calista end kayo, I think pwede pong yung mismong lutuan nyo ay sa bandang likod na po na part ng bahay para rin sa hindi pumasok yung amoy sa loob. So although meron naman pong exhaust na pwedeng ilagay tayo kung sa loob po yung ating kitchen. So let's go sa second floor. So itong design nila sa second floor, mga lang po ito, cladding lang po yan. Yung mga division na yun na parang wood lang po yun tapos pininturahan lang ng white. So pwede at kayang gayahin nyo po iyan. Ayan, this is our second bedroom. Ito po yung sa part ng likod, no. So sa side na window ay naka sliding glass. Tapos sa likod na window ay naka po siya, jalousie. Pero yung dito sa bedroom sa harapan ng bahay ay po ito, naka sliding glass po yan lahat. Ayan. So ang kagandahan po ng mga unit dito sa first impression Santo Tomas, regardless kung townhouse po yung kinuha nyo, ay sulit na po talaga. Gawa ng wala po kayong mahahanap na property na sa Santo Tomas area na along the highway. And at the same time ay talagang in terms sa amenity ni First po ay talagang maganda po yung amenity. Kung matatapos nyo po yung video na to, sa bandang dulo nilagay ko po doon yung mga amenity nila sa ngayon na magagamit na, pero yung clubhouse syempre tsaka yung swimming pool ay hindi pa po gawa yung iba, pati yung basketball court. So ito naman po yung ating Calista end. So actual turnover po ito, except itong nasa parking area sa may frontage na part ng bahay at saka sa yung steps na pagilid po, hindi po yon kasama. Ayan, hindi po kasama to, no. So ito po ay idea lang itong nasa labas kung paano pwede nyong gawing setup sa unit po na to. Ayan, so ang ganda kasi, no, kapag nalagyan ng mga ganitong steps at saka mga halaman. Kuha ka talaga ng idea na pwede pala yung ganun. So again, steel door pa rin yung ating main door, no. So yan yung pinaka trademark din nila. So kapag napagawa ka ng bahay, hindi po pwedeng palitan yung main door na yan kasi yan yung pinaka nila policy. So ito yung actual turnover, kagaya ng nasabi ko po, same lang yung kanyang floor area, 40 square meters din. So ang nagdagdag lang po dito sa end unit ay may extra bintana ka sa gilid, gawa ng wala ka namang katabing unit na. So bandang dulo ka na ng cluster na unit, no. So actual turnover din po ito ng CR. So same lang din po dun sa Calista mid. So ito sa kitchen, ganun din. So ito yung magiging part ng service area. So pwede rin po itong laundry area, depende po sa inyo. Ayan. So kita nyo, ang unit na to ay 40 square meter pero maluwag, no. Yung ibang houses kasi kapag 40 square meters, kung mapapansin nyo po or kung nakapag-ikot na rin po kayo, yung 40 square meters po ng iba ay masikip tingnan. Pero dito sa first po ay maluwag po talaga siya tingnan. So depende siguro sa mga materials na ng gamit. So ito po ay same, ay naka
vinyl flooring pa rin po tayo. So, same sa model unit kanina na naka-interior, naka-jello lang yung part na likod ng bahay, no? Sa kwarto po, second kwarto sa likod. So, ito yung kwarto na facing sa carport area. So, naka-sliding na po yan. So, again, drywall partition, yung ating mga walls naman ay naka-painted ng white na. So, pansin nyo, yung bahay na to ay townhouse lang, pero napaka maaliwalas tingnan, no? Kasi yung ating mga bintana ay malalaki. So, at saka per kwarto, at least may dalawang bintana. Pati dito sa ating ground floor area, maliwanag din. So, tipid sa kuryente siya, kumbaga. So, that's it for our Kalista end unit na actual turnover. So, tingnan naman po natin yung ating computation. So, sa ating computation for end unit for bank financing, ito po yung standard. So, total contract price po ay as of today, as of date ay 3.2 million. May promo discount po tayo ngayon na 50,000. So, 3.1 na lang siya. So, 10% down payment pa rin siya. Tapos, 20,000 ng reservation. So, ang balance na 295 ay payable siya ng 12 months. So, first to 11 month ay 25,000. Sa 12 month ay 20,000. So, yan po yung butal. So, loanable amount po ay through bank. So, in 15 years, 25,000. In 10 years ay 33,000 ang monthly. So, ang minimum required income for solo earner and combined income ay 75,000 at least po. So, pwede rin naman po magdagdag pa ng isang borrower, no? At least, 3 po kayo lahat. Yun po yung pwede. So, kung kaya naman ng 2 lang po kayo, pwedeng 2 lang po kayo. So, kung kaya ng isa, mas mabuti para solo po, kumbaga, nakapangalan sa inyo. So, for Kalista and unit na may spot down payment sa bank financing, ito naman po siya. So, may discount siya na additional na 12,000. Tapos, for spot down payment yun, no? Tapos, meron siyang promo discount na 50,000. So, pansin nyo, hindi pare-pareho yung ating promo discount, no? Depende sa unit. So, ayun, for the first month ay may 137,000 na babayaran po kayo. So, mas maliit na lang din yung monthly on the second month to 10th month. So, nasa 15,000 na lang siya. If i-compare natin dun sa straight payment na 12 months to pay po. So, 2.8 yung loanable amount. In 15 years, 25,000. In 10 years, 32,000. So, dito naman po tayo sa Pag-ibig financing option for Kalista and unit. So, sa Pag-ibig po, ito po ay standard, no? So, walang discount din po dito. Walang spot down payment discount. Kasi standard lang po ito. For the down payment po ay 323,000 less 20,000 na reservation, 303,000 mahigit na lang. So payable siya ng 14 up to 15 months. So first month to 14th month 21,000. So that's it, no? So ito naman ang pinakabago po natin sa Santo Tomas, sa First Santo Tomas. Pero ito po, ang mga bahay po na single na to ay sa ano po siya, sa first edition Santo Tomas. So, ang unit po na to ay kuha ko po, no? Ang video po na to ay kuha ko po sa first editions Batula po. Gawa ng dito sa first edition Santo Tomas po ay wala pa po tayong model unit currently. So, kung magpapa-tripping po kayo, ay doon po talaga sa sa Batulao project po namin. So, ito po ay si Cartland House. So, 54 square meters ang floor area. Tapos, ang minimum lot area for Santo Tomas project po ay 96 square meters. Pero itong nakikita nyo po, yung lot area lang po ng model unit po na to ay naka-base po sa 88 square meters. So, for this 88 square meters na lot area, kasya po ang isang sasakyan. Pero, kung 96 square meters po kayo, ay possible po na kakasya po yung dalawang sasakyan. Parallel po yung magiging parking, kumbaga pahaba po yung magiging parking. So ito po yung ating ground floor. So para po siyang una house,
na mas pinaganda lang yung kanyang labas o yung exterior na facade niya. So, mas maganda siya. So, ito yung ating kitchen area. Yan, so medyo maluwag din yung part ng kitchen area natin. Tapos malapit din po siya papunta dun sa service area. Ito yung dining. So, by the way, ito po ay 3 bedrooms tapos may 2 toilet and bath. So, ito yung first toilet and bath sa ground floor po. Ayan. So, ang isang toilet and bath naman na common po ay nasa second floor po. Pati yung 3 kwarto ay nandun na rin po, So, ito po, kung may mapapanood po kayong mga ibang improvements ng, ng first na mga houses po, sa part ng likod ng bahay po, ay talagang minamaximize po nila. Tulad nito, 88 square meter lang yung lot area nito, pero napakalaki pa po yung space ninyo sa part ng likod. So, pwede nyo pa po yung extend. So, mas luluwag pa po. Actually, for this lot area, pwede ka pang magdagdag ng bedroom sa baba. Depende po yun sa nyo, no? So, kumbaga, kung ano yung need ng family nyo po. Kasi kung may kasama kayong matanda sa bahay, pwede po kayong magdagdag pa ng kwarto sa baba. So, kung mas malaki ang lote nyo, more than 96 square meters, mas maluwag din yung magiging kwarto na pwede nyong gawin. So, depende po sa size ng lot. But for this one, ito po ay naka-base lang sa 98. So, yung ating hagdanan po ay nakasemento po ito, no? Buhos from ground floor to second floor. Tapos pinatungan ng wood planks po. So, ito po yung ating second floor area. So, yung ating partition po dito ay naka-drywall partition lang po yan lahat. Then, ito yung ating common CR. So, halos same lang yung laki nito doon sa ground floor, no? Hindi sila nagkakalayo ng size sa toilet. Then ito yung ating first bedroom. So ito po ang ginawa dito ay parang office setup, no? So depende rin naman po yun sa inyo kung ilan po kayo sa family. So pwede rin naman pong kwarto po talaga yan. So ito po yung ating second bedroom. Again, meron po mga pintuan nito, no? Pero dito, hindi lang siya nilagyan kasi for showcase area lang kasi siya. So, ito po yung ating bedroom 2. So, may bintana na magkabilaan din po, Then, for our master's bedroom, ito po yun. Yung ating master's bedroom, mula pong CR sa loob, no? Naka-common CR lang po talaga tayo dito sa Cartland na model unit. Ayan. So, may dalawang bintana po siya na magkatabi. So, ang bahay po na to ay single attached, no? So, naka-firewall po yung isang gilid or isang side ng bahay. So, gawa po yon para po ma-maximize yung isang side ng bahay po. So, yung firewall naman po yan ay safe naman po. At saka, hindi rin naman siya dikit sa kabilang property. Pero, minsan, depende po kasi sa cut ng mismong block, may mga units po na pwedeng maging duplex ang style, pero may sarili-sarili po silang firewall, magkadikit lang yung kanilang firewall. So that's it for the Cartland house, no? So tingnan natin yung sample actual turnover. Yung actual turnover po na to ay hindi po itong same po sa Cartland, Actually yung actual turnover po na to ay based po sa isang model unit namin na si Charles po. Pero si Charles po currently kasi ay hindi pa po siya ino-offer sa first edition Santo Tomas. Pero kung ano yung nakikita nyo pong finish sa flooring, sa mga cabinet, sa kitchen, and then yung mga finishing ng walls, pati yung mga klase ng bintana na nilagay po dito ay ganun na ganun rin naman po siya. Mas malaki lang ng konti in terms of floor area. Tapos yung orientation din ng tawag dito ng ating stairs ay hindi ganito po. Medyo lumiko kasi ng dito sa Cartland . So actual turnover po ito, no.
So, same lang din naman yung hagdanan regardless kung Cartland or Charles ay ganito na rin po yung ating hagdanan. Nakabuhos po siya. Tapos may makapal na wood planks na pinatong po doon sa buhos ng semento. So, dito po sa ating second floor ay ganito po yung actual turnover. Same lang din naman yung actual turnover ng common CR sa ground floor and second floor. Yung ating flooring po dito ay naka-vinyl finish po, no? Yung flooring sa second floor. Then ito yung ating bedroom 1. Same na same lang, no? Yung location, pati ito yung bedroom 2 natin. Ganito rin yung location doon sa bedroom doon sa Cartland. Ang may pinagkaiba po ng konti ay dito po sa master's bedroom, gawa ng naging 3 po kasi yung tawag dito yung bintana. Gawa ng doon po sa Cartland ay 2 lang talaga. So ito po ay naging 3. Ayan, pansin nyo. So pwede nyo pong balikan yung video ko po ng kanina, yung Cartland na merong interior. So dito po, no, hindi po kasama itong cabinet. Pero sa Editions Batulaw kasi kasama yung cabinet. Pero sa Santo Tomas hindi po siya kasama. Unless na lang mag-promo po sila, no, magbago sila na na mag-promo. So dito sa ating hagdanan, meron siyang glass din, kaya pansin nyo ay hindi madilim sa loob ng bahay. Maaliwalas kumbaga siya tingnan, and yung natural na lights and yung hangin ay hindi mahirapang makapasok sa loob ng bahay. Ayan, napakaganda po ng bahay po na to, no. So how much more po doon sa mga bigger units po natin. So mas maganda po talaga iyon. So if ever na meron kayong question regarding sa project po na to, ay message nyo lang po ako, no. So for bank financing computation, standard po ito based sa 99 square meters na lot area. Again, dito po sa ating price, wala po tayong hidden charges, no. Tapos included na rin dito yung water and electricity connection once na ito turn over sa inyo yung unit. So kasama na rin po dito yung bank charges. Kumbaga wala na po kayong babayaran doon sa mga tie-up banks namin once na approve po kayo. So ayan, dito naman po tayo sa next na house model po namin. So currently ito po yung pinakamalaking model unit na ino-offer po doon sa First Editions Batulaw. So ito po si Christie. Si Christie po ay may 90 square meters na floor area. Tapos may minimum lot area na 110 square meters. Pero sa ngayon, ang mga available kasi ng Christie House ay mga corner unit po na may minimum lot area na 140,000 mahigit. So ito po ay may 3 bedrooms, tapos 3 toilet and bath. So isang toilet and bath I think ay nandito po sa master's bedroom. So ito po, ang lot po nito ay base po sa 110 square meters. So kasya po dito yung 2 sasakyan. Tapos meron po siyang pocket garden space na pwede po sa garden sa may bandang harapan. Tapos sa likod meron din po siyang space. So again, this is a single attached house. So naka-firewall po yung isang gilid ng bahay. So ito po yung ating living area. So maluwag yung ating living area, no. So parang yung setup nitong na to, parang pang industrial na setup ng mga gamit, pati yung mga ginamit na pang interior ay pang industrial siya, no. Or parang matawag ito, parang pang Europe na setup yung kanyang kasi may mga bricks pa. Ayan. So yung wala po tayong mapakita ang actual turnover ng bahay na to, no. So ang always na titingnan po natin is yung sa Charles po. So yung kanina na tiningnan nyo na walang gamit, ganun po yung titingnan nating actual turnover. So ito po yung common toilet and bath dito sa Christie House po. Ayan, so maluwag yung kanyang toilet and bath. Tapos ito po ay, hindi po ito kwarto, no? Storage area lang po ito. So pwedeng paglagyan ng mga kung ano-ano mang gamit, panglinis, or pwedeng pantry nyo po. Depende po yun sa inyo.
So, ito naman po yung ating likod na part. So, kung mapapa-extend nyo po yung bahay na to ay mas luluwag po yung inyong ground floor area. Tapos sa part na to, pwede pang maglagay ng kwarto kung isa lang yung sasakyan ninyo na na magpa-park. So, kapag dalawa naman, pahaba po yung magiging parking ninyo. Unless na lang kung corner unit po kayo. So, mas malaki po yung magiging lot area ninyo. Ayan, that's for Christie ground floor area. So, mataas yung ceiling nyo. So, kung napapansin nyo, mataas yung ceiling. So, pwede nyo po, kumbaga pwede nyo pang ipa-design or lagyan yung ng drop ceiling. So, mataas yung ating ceiling height dito sa, sa stairs na area. Paakyat. So, same with Gartland unit ay rin po siya. Naka-glass na rin yung sa may stairs na paakyat po. So, ito yung ating first bedroom dito sa second floor. And pahaba yung cut ng or layout ng bedroom po na to, no? And then, ito yung ating common CR na napapagitnaan po ng dalawang bedroom, ng first and second bedroom. Ito po yung ating second bedroom. Ayan. So halos magkaka-same lang sila ng layout, no? Nagkakaiba na lang sila sa size ng bedrooms. So double bed po yung ginawa dito. Ayan, wala nga lang nilagay na foam dito sa part ng taas. So that's it for our second bedroom dito sa second floor. Let's go naman sa master's bedroom. So maluwag po yung kwarto ng master's bedroom nito. And then meron din po itong sariling CR. Ayan, so napaka-maaliwalas, no? So ang bintana nito, I think 4 yung bintana po nito. Ayan. So ito yung toilet and bath, nakatago po. Toilet and bath sa master's bedroom. So ang flooring po nito, no, ay halos same po nung flooring ng ibang model houses po natin. Naka-vinyl flooring po tayo dito sa second floor. Pero doon sa ground floor ay naka-tiles po. Ayan yung high ceiling and glass na sa part ng pagkaakyat ng stairs. So, if ever na meron kayong question regarding po sa Christie House, ay mag-message lang po kayo directly sa akin sa number ko po na nakalagay sa part ng taas ng video po na to. So, for the Christie House computation, sa bank financing, ito po yung standard, no? So, 148 square meter po yung lot area ng unit na to. So, ito po ay worth 9.8 million. Total contract price na po ito, kasama na po lahat, no hidden charges po. So, kung makikita niyo po dun sa video, naka-ano na rin po siya, naka-gate and fence na. Included na rin po yun, ano. So, also sa bank charges, may agreement na rin yung developer and yung bank na tie-up namin na once na magkaroon kayo ng approval sa kanila, ay sagot na rin po nila yun. So, that's it for Christie House model. And then ito naman po yung ating facility or amenity area na currently ay existing kahit na pre-selling pa po yung mga units natin, no? So ito po ay magagamit na. So mostly ay yung sa mga kids na kapag during tripping ay nagagamit na po nila yung mga areas na ito. Pero at the same time, once na ma-turn over din naman ay existing pa rin naman po ito. Yung ibang hindi pa po na naitayo na amenity dito is yung swimming pool, na adult and kiddie pool, and clubhouse, basketball court, and other open spaces and landscape areas po. Pati yung linear park po kasi yun yung isa sa mga pinaka-trademark po ng first po. So, ayan yung panorama na ano naman nila, cinema. Tapos ito yung tree house nila.
So, if ever na gusto nyo pong magpa-schedule ng draping sa project po na to, ay mag-schedule po tayo ng viewing po. So, i-base po natin sa availability nyo po. So, again, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood sa ating channel. And kung nagustuhan nyo po ang video na to at kung gusto nyo pong makikita pa ng mga properties in the nearby future at saka ma-update kayo, ay mag-like and mag-subscribe po kayo sa aking channel. And by the way, yung aking number po ay Globe po yan. Tapos kung OFW ka man, pwede nyo po akong i-direct contact sa aking Viber or WhatsApp number. For locally employed din naman po, ay pwede pa rin naman po mag-Viber at saka WhatsApp po tayo. Or kung gusto nyo po, pwede rin through text or call. Pero mas maigi po na mag-message kayo directly through Viber and WhatsApp para mas mabilis po akong makaresponse. So ito yung Maharlika Highway, no? So kita nyo naman, daanan po talaga siya ng mga jeep, bus. So talagang napaka-accessible po ng location po na to. So commute-wise, wala kayong maging problema. One ride going to SM and SNR Santo Tomas. So napakaganda ng location. One ride lang din sa papunta sa mga FPIP at saka mga ibang industrial dito sa Santo Tomas, Batangas. So kung interesado ka sa project na to, magpa-schedule ka na ng tripping habang may mga units pa na mababa. For example, sa townhouse, iilan na lang po yung mga available units natin kasi yung mga next na bubuksan na units ay mga single units na which nasa 5 million above na po siya. So, grab po natin yung opportunity. Ito po yung aking Facebook account. If gusto niyo po akong i-direct message sa aking Facebook, yan po. Maraming salamat. Bye-bye!